Muli po, magandang hapon po sa lahat ng mga kapatid sa kapulungan, maging sa lahat po ng ating mga viewers. Sasabi ko lang, bali 4 na minuto tayo nakapag-umpisa dito sa YouTube. So bro, gawin mong 25 minutes dito sa simula natin, bali 4:36 na simulan uli natin sa 25. So matatapos yan kung 4:36 plus 25 nasa alas 5 Gs 5:10 kung tama ba ako. Ayan, sige ho, paki-tap nyo ho yung nakashare dan sa GC. Wala ho tayong magagawa Sister Shirley Reverisa, Sister Loren Paulan, Brad Carlo Roll, Sister Vivian Mana, Sister Jim Macar. Ayan, hindi natin sakop si YouTube. Ganun din naman si Facebook. Hindi rin naman natin sa kanila yan kumbaga. Nakikiraan lang tayo. So, ang pangunawa sa atin na lang. So, Brad Emiliano Umali, Brad Jesse Juarez, Brad Wilfredo Bedes, Brad Noli Tungkuwa, Sister Elizabeth Benz. Magandang hapon po sa bawat isa. 5:10 o tayo matatapos kung lalaobin. So, doon sa aking pasimulang sinabi regarding ho dyan sa natatakan na kahit anong galing mo at kahit may pinag-aralan ka pa at yan ay nakasara, hindi rin mo maunawaan at hindi ipaunawa si Abayawa dahil nakasara nga. So, ganyan ho yung nangyari sa lahat ng reliyon. Brad Edmundo Umali, Brad Fortunato Juarez. Kaya yung sinabi ko kahapon, bakit iba-iba yung kanilang aral. O hindi pinaniniwalaan ng mga reliyon yung sinasabi ng mga Muslim na si Propeta Muhammad sa kanilang aral. Walang naniniwala, di ba? Ganon din naman ang Katolisismo, walang naniniwala dun sa aral nila. Dun sa mga relihiyon, wala. Kasi nakikita natin na talagang sumasamba sila sa Diyos-Diyosan. Brad Rodelio na ba? Magandang hapon. Sister Lori Calderon. So, ibig sabihin lamang kapag yan ay nakasara, kahit na anong galing mo at kahit na anong talino mo, hindi mo maiintindihan, hindi mo maunuan dahil nakasara nga. Di ba? Tama yung sinasabi ng kasulatan. Kaya sabi nga doon sa isang talata sa Isaias 28:15, sapagkat inyong sinabi tayo makipagtipan sa kamatayan at sa Sheol ay makipagkasundo tayo, pagka ang naigpit na kasakunan ay dumaraan, hindi darating sa atin, sapagkat ang ginawang pinagkakalungan natin ang mga kabulaanan at sa ilalim ng kasinungalingan ay nangagkukubli tayo. Ayun ang nangyari. Ang mga reliyon nagkubli sa kasinungalingan. Nagkubli sila doon sa kasinungalingan, doon sa aral, doktrina na ano ang sabi? Hindi darating sa atin. Bakit nga darating? Nasa libingan na sila. Nasa Sheol, naandun sa kamatayan. Hindi darating sa atin sapagkat ating ginawang pinagkakanlungan natin ang mga kabulaanan at sa ilalim ng kasinungalingan ay nangagkubli tayo. Lahat ng reliyon ay nangagkubli sa kasinungalingan. Kinubli nila doon sa kasinungalingan. Di ba? At dito ay nailantad na ng kapulungan kung ano yung mga bagay na kasinungalingan na ginawa ng mga reliyon, lalo tigit pagdating na doon sa mga pananalapi na wala namang nangyari o wala namang sinasabi sina Pablo tungkol dyan sa naririnig natin. Yung mga tinatawag na ika-10 bahaging pera, pasalamatang pera, kalahati ang taong pera,
everybody's birthday, pag-aaraw ng pagkapanahon ng Disyembre, ano. Lahat yun magbibigay dahil kapanganakan ng wika ng Kristo. So, everybody's birthday. O yan, yung mga aral na yan, wala ho talaga. Ano, so, maliwanag, ano. Kaya kahit na anong dulong mo, ay isasara ni Abiyahawa yung katotohanan. Sa 8:16 ng Isaias, talian mo ang patotoo, tatakan mo ang kalutasan sa gitna ng aking mga kapatid. Yahweh seals up the truth so that even the learned, because they lack believing docility, cannot discern. Di ba tama ho? Tingnan ninyo yung sinabi niya sa Mateo 13:10 hanggang 17. At nagsilapit ng mga alagad at sinabi niya sa kanila, bakit mo sila pinagsasalita sa mga talinaga? At sumagot siya at sinabi sa kanila, sa inyo ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng kaharian ng langit, datapat hindi ipinagkaloob sa kanila. Sino yung kanila? Doon sa nasa labas. Doon sa mga alagad, ipinagkaloob na makaalam ng mga hiwaga. 12, sapagkat sino mang meron pa ay bibigyan, at siyang na magkakaroon ng sagana, ngunit sino mang wala, pati ang nasa kanya, aalisin sa kanya. Biyo ba? Yun daw meron, bibigyan pa. At siya'y magkakaroon ng sagana. Ngunit yung wala, pati yung inaakala niyang nasa kanya, aalisin sa kanya. At yan ang nangyari. Saan ka naman nakakita na naging aral ng ADD, nandiyo sa Inipuet? Di ba? Si Sir Ross Libando, magandang hapon. Saan mo nabasa na pinangaral ni Pablo yan, nandiyo sa Inipuet? O tapos yung ating pinarinig kahapon, regarding dun sa pagka ikaw anak ng Diyos, magiging Diyos ka na rin. Hindi magkakaari yun. Isa lang yung makapangyarihan sa. Kasi magkakaroon ngayon, no, pagka lahat ng tao, Diyos na, pantay-pantay na. Hindi ba? Pantay-pantay na yung kapangyarihan. Joel Suela. So, hindi yung mangyayari. Hindi ba? O, tuloy ko. 13. Mateo 13 ito Kaya't sila'y pinagsalitaan ko sa mga talinaga sapagkat nagsisitingin ay hindi sila nakakakita at nakakarinig ay hindi sila makakarinig, hindi sila nakakaunawa. At natutupad sa kanila ang hula ni Isaias na sinasabi, sa pakikinig ay inyong narinig, sa namang paraan hindi nyo napag-uunawa at sa pagtingin ay inyong makikita at sa namang paraan hindi niya namamalas. Sana ho ang aking panalangin, huwag mong tatama ito sa ilan sa kapulungan. Yung naririnig pero hindi naiintindihan. Sana huwag mong tumama. Kasi napakabigat ho Pagka yan ay tumama sa isa man lang doon sa mga kapatid sa kapulungan. Kasi nung sinasabi niya yan, para doon sa nasa labas yan pero kung halimbawa may isa sa kapulungan na ganyan ang sitwasyon o nangyayari, yung bang nakikinig siya pero hindi niya mapupunawa, yung tumitingin siya pero hindi niya makita ano yung bulan, at sa anumang paraan hindi niyo namamalas. 15, sapagkat kumapal ang puso ng bayang ito at mahirap nang makarinig ang kanilang mga tainga. Kanilang ipinikit ang kanilang mga mata, baka sila'y makakita ng kanilang mga mata at makakarinig ng kanilang tainga, at makakaunawa ng kanilang puso at muling mga balikloob, at sila'y aking pagalingin. Datapot mapalad ang inyong mga mata, sabi ng sa mga alagad, sapagkat nangakakita. Ang inyong mga tainga, sapagkat nangakarinig. 13. Sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo na hinangad na makita ng maraming propeta at ng mga taong matuwid ang inyong nakikita at hindi nila nakita, at marinig ang inyong narinig at hindi nila narinig. Alam niyo, nung sabihin niya ito nung unang siglo, nung sabihin niya, mapalad ang inyong mga mata na nakakita. Totoo naman kung tayo ay nakita natin yung mga bagay, may pinakikita niya ba mapalad tayo. Pero kung halimbawa sa kabila ng ating pakikinig, sa kabila ng ating pagbabasa, hindi napag-unawa natin. Simple lang naman yan. Simpleng-simple lang. Paano mo, Brad, malalaman kung naintindihan ko o naunawaan ko yung sinasabi ng kasulatan? Magandang hapon, Sister Cristina Juarez, Brad Noli Tungkua,
Sister Lolita Porsiga, Sister Vivian Mana. Silmanyoso, Brad Nino Dimitilla. Paano mo malalaman kung naiintindihan ko na ano? Siyempre, may pagsunod ka eh. Ibig sabihin, sa loob ng isang araw, meron kang nagagawa ayon sa kanyang kalooban. Pero kapag yung isang araw na yun, nadagdagan halimbawa ng linggo, lumakad ng buwan, at minsan pang-aho ay lumalakad na ng kalahating taon, at minsan ay lumalakad ng isang taon, hanggang sa tumagal, at lumalakad pa rin ng kahit na 5 taon, na wala kang ginagawa doon sa sinasabi ni Abay Hawa. Malamang-lamang na hindi mo naintindihan, hindi mo naunawaan yung sinasabi ng kasulatan. Maaaring naririnig mo, maaaring na nakikita mo, pero napakabigat. Ibig sabihin, wala si Abay Hawa. Pero isang araw, lumipas ang linggo, nagdalawang linggo, isang buwan, nagkalahating taon. Aling kalahating taon? Di ba 6 na buwan yun? Tapos isang taon, di ba 12 buwan na wala kang ginagawa ayon sa kalooban ni Abay Hawa. Ibig sabihin, makakasama ka dito sa sinasabi dito sa aking binasa sa Mateo 13. Di ba? Sabi niya doon sa kanyang mga alagad, dapat mo papalad ng inyong mga mata. Bakit? Sapagkat nangakakita, at ang inyong mga tenga sapagkat nangakakarinig. Sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo na hinangad na makita ng maraming propeta. Pero yung mga propeta ng Abay Hawa, at yung mga taong matutuwid o matuwid, yung kanilang nakita, hindi nila nakita. At marinig ang inyong naririnig at hindi nila narinig. Napakabigat tulon. Di ba? Pero lumipas ang napakaraming panahon, taon, tapos wala kang ginagawa. Kumbaga, andun ka lang sa pakikinig, andun ka lang sa panonood. Pero wala kang ginagawa, batay dun sa sinasabi ni Abay Hawa. Naibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Di ba? Pag-ibig kay Abay Hawa ng buong puso. Kasi yun lang ang diyan nabubuo yung buong kautusan eh. Diyan sa dalawa na yan. Di ba? Brad Sam Cotoni. Shirley Bandojo Abrera. So, yun ang sinasabi na sa ating binasa. Di ba? Kaya pagdating dun sa 11:25 ng Mateo, ng panahon yun, sumagot si Yahushua. At sinabi, ako'y nagpapasalamat sa iyo, o Ama, Panginoon ng langit at ng lupa, na iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas. Yun yung sinasabi natin. Hindi ibig sabihin na kung marunong ka, nagkamit ka ng katakot-takot na medalya sa pang-paaralan, pang-pribado, nagkamit ka ng mga, sabi nga ay titulo, summa, magna, cum laude, napakabigat ng salitang cum laude. So, ang sabi diyan, Panginoon ng langit at ng lupa, na iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino at ipinahayag mo sa mga sanggol. Yung mga sanggol, yung kanyang mga alagad. So, nalihim, Ayan. So, hindi ibig sabihin na kung matalino ka, ipapaalam sa iyo ni Abay Hawa yan. At nakita natin sa mga relihiyon. Sa mga relihiyon na nakatayo, nakatatag, lahat. Kaya makikita natin ano bang aral nila ang mababasa natin sa kasulatan? Wala ho. Yung iba ho, magaling lang mandarag, pagka pinakikinggan, natural, sasabihin ng mga nasa laman, magaling. Magaling sa debate, magaling sa pangangatuwiran. Yung nangangaral laman, yung nakakinig laman. Pero pagka ikaw, meron ng espiritu, kahit isa doon sa ipinangangaral ng mga nasa laman, wala walang saysay. Juliet Umali. So, yun yung sinasabi niya. Ano sabi doon sa Revelation 5:1-5? So, yun daw kung hula, remain comparatively a sealed volume. Sabi doon sa, bago basahin yung Revelation, yung Daniel 12:4,
Ngunit ikaw, O Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat. Hanggang sa panahon ng kawakasan, maraming tatakbo at ng parot parito ang kaalaman ay lalago. At sinabi niya, yumaon ka sa iyong lakad, Daniel, sapagkat ang mga salita nasarhan at natatakan hanggang sa panahon ng kawakasan. Until nang si Yahweh, siya lang ho kasi makapagbubukas nun. Revelation 5:1-5, at nakita ko sa kanang kamay ni Iyong nakaupo sa luklupan ng isang aklat na may sulat sa loob at sa labas na tinatakang mahigpit ng 7 tatak. At nakakita ako ng isang malakas na anghel na nagtatanyag ng malakas na tinig. Sinong karapat-dapat na magbukas ng aklat at magtanggal ng mga tatak nito? At sino man sa langit o sa ibabaw man ng lupa o sa ilalim man ng lupa ay hindi makapagbubukas ng aklat o makatingin man. At ako'y umiyak na mainam sapagkat hindi nakasumpong ng sino mang marapat magbukas ng aklat o makatingin man. At sinabi sa akin ng isa sa matatanda, huwag kang umiyak, narito ang leon na ang kanihuda, ang ugat ni David, yan o yung Kristo, ay nagtagumpay upang magbukas ng aklat at ng 7 tatak nito. Siyempre 9, at sila na nga ag-aawitan ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw ang karapat-dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng mga tatak nito sapagkat ikaw ay pinatay, binili mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao, bawat angkan at wika at bayan at bansa. 6:1, at nakita ko ng buksan ng kordero ang isa sa 7 tatak. Narinig ko sa isa sa 4 na nilalang na buhay na nagsasalitang gaya ng tunog ng kulog. Kaya sa kapulong hindi yung naituro sa atin. Halimbawa, katulad doon ng Diablo, katulad ng impyerno, katulad doon ng langit, katulad ng rapture, katulad ng Mateo 24. Bakit hindi ibinigay sa kanila? Pero mo, ang Iglesia ni Cristo, daang taon na. Kung ano yung pinangaral ni Felix Manalo, hanggang sa ngayon, yun din ang pinangaral niya, yung kasinungalingan. Di ba? Walang totoo, walang katotohanan. Di ba? Ngayon, anong dahilan? 12. Sabi niya, at ang aklat na nabigay sa kanya, 29:12, na hindi marunong na sinabi, iyong basahin ito. Isinasamo ko sa iyo at kanyang sinabi, ako hindi marunong bumasa. Yun daw mga hindi marunong bumasa o the unlearned, succeed no better than the learned. Not from want of human learning as they fancy, but from not having the teaching of Yahweh. Isaiah 54:13, ang lahat mong anak ay tuturuan ng Panginoon at magiging malaki ang kapayapaan ng iyong mga anak. Jeremias 31:34, at hindi na magtuturo bawat isa sa kanila sa kanyang kapwa at bawat tao sa kanyang kapatid na mga nagsasabi, iyong kilalanin ng Panginoon, si Yahweh, sapagkat nakikilala nilang lahat ako mula sa kalilitan sa kanila hanggang sa dakidakilaan sa kanila. Sabi ng Panginoon, sapagkat aking ipatatawad ng kanilang makasamaan at ang kanilang kasalanan ay hindi ko naalalahanin pa. 6:45 naman, nasusulat sa mga propeta, tuturuan silang lahat ng Diyos. At bawat nakakarinig sa Ama at natuto, lumalapit sa akin. So, sino magtuturo? Si Yahweh. Di ba? Unang Korinto 2:7, Gs, kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga, yung karunungan na itinalaga ng Diyos bago nilalang ang mga sanglibutan sa ikaluluwalhati natin na hindi napagkilala ng sino mang pinuno sa sanlibutan ito, sapagkat kung nakilala sana nila, di sinsanay di ipinako sa krus ang Panginoon ng mga kalulatan. Sino ba hindi kumilala sa Kristo noong unang siglo? Hindi ba yung mga Hudyo? Hindi ba yung mga Pariseo? Hindi ba yung mga Eskriba? At yung mga hintil? Hindi ba yung mga pumatay? Kasi kung nakilala lang nila, bakit nila ipapako? Di ba? 9. Datapot gaya na nasusulat ang mga bagay na hindi nakikita ng mata at ni naririnig ng tenga, ni hindi pumapasok sa puso ng tao, alam ang bagay na inianda ng Diyos sa kanila na nangagsisiibig sa Kanya. Ngunit ang mga ito ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, oo, ang malalalim na mga bagay ng Diyos. Di ba? Unang Juan 2:20. Sabi niya,
FSB, subalit tumanggap kayo ng kaloob na mula sa Kanya ng banal na banal. Kaya nalalaman ninyo ang buong katotohanan. Sino ba ang magturo sa atin? Hinggil doon sa impyerno, diablo. Wala naman. Kasi alam ka kung bakit? Wala naman nagturo sa reliyon kung sino yung diablo, kung sino yung satanas. May aral nga si Soriano hanggang sa ngayon, ay hindi pa bumababa sa lupa yung diablo. Yung sa Revelation 12:9. Ipinagigiitan niya yun. Buhay pa siya noon. O ngayon patay na, ganun pa rin. Siyempre, patay na eh. So, ipinay-play na lamang nila yung mga nang siya'y buhay. Ano? Ibig sabihin, kung ano yung aral ni Soriano nung buhay, o di aral din yan ngayon hanggang sa patay. Pero hanggang sa ngayon, yung diablo na dumaya sa buong salibutan, hanggang ngayon, hindi pa binababa sa lupa. Kasi hindi pa raw dumarating ang Kristo. Makita niyo ba yan? Gano'ng karami ang miyembro ng ADD? Gano'ng karami ang miyembro ng ANC? O ano mga reliyon? Bilyon? Diba? So, paano mangyayari ngayon? Salitang kaligtasan. So, sino ang tuturo? Siya may awa. Walang ibang magtuturo ho ng katotohanan malibang siya may awa. Kaya nga sinasabi niya doon sa 17 ang salita may katotohanan. Di ba? Walang ibang magtuturo. Yung salita na katotohanan, ang ginawa naman ng mga reliyon, binago nila. Kaya doon sa pagbabago nila, ano sabi doon sa Roma? 1:28. At palibhasa ay nagpasya na silang hindi kilalanin ng Diyos. Kasi once na binago mo yung nakasulat, halimbawa, sinabi mo na si Felix Manalo ay huling sugo, ibig sabihin si Eranio hindi na sugo at si Eduardo hindi na rin sugo. Kasi huling sugo si Felix. Tapos yung aral ni Soriano na siya yung dukhang pantas, na hindi naman pala talaga siya. Pero mo ang kinig mo yung para sa Kristo, na walang umalala. At yun lahat nangyari sa Kristo. Di ba? Kung sabi diyan sa 1:28, at palibhasa ay nagpasya na silang hindi kilalanin ng Diyos, hinayaan na ng Diyos na pagharian sila ng mahalin na pag-iisip at na magawang kasuklam-suklam. Ang Biblia Tagalog nagsabitin at palibhasa ay hindi nila nagaling na kilalanin ng Diyos, ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalin na pag-iisip upang gawin niya ang mga bagay na hindi nararapat. Di ba? ASNB, ito mabigat. At dahil sa ayaw talaga nilang kilalanin ng Diyos, hinayaan sila, niya sila sa kanilang kaisipang hindi makapili ng tama. Kaya ginagawa nila ang mga bagay na hindi nararapat. Hindi na sila makapili ng tama. Lisa Indinibli Corsiga, Sister Lolita Corsiga. So, maliwanag na kapatid, ano? Kaya so, hindi ibig sabihin na kung marunong ka, pantas ka, or matalino ka, alam mo na lang. Paano kung sinelyohan yan? Paano kung sinaraduhan yan? May mayawa. Mapalad tayo dahil yung hiwaga na ibinahagi sa atin. Kasi isang malaking katotohanan na ipinaunawa niya sa ating kung sino yung diablo. Alam niyo kung bakit? Kaya pinaunawa sa atin yan. Para din tayo sa kaligtasan sa kasalanan. Kasi kung hindi na ipaunawa ni Abay Hawa na yung diablo pala ay yung tao, yung laman, mananatili lang siya sa paggawa ng kasalanan. Isisisi niya yung kanyang ginagawang kasalanan doon sa diablo, o doon sa Satanas, o doon sa Dragon, 12:9 ng Revelation. Sa palibhasa, ipinaunawa ni Abay Hawa kung sino yung diablo, na tayo pala ang tinutukoy doon, gaya ng pagtukoy niya kay Judas, kay Pedro. Satanas, sabi niya kay Pedro, lumagay ka sa likod ko. Di ba? So, maliwanag naman ho eh. So, pagka ikaw nasa laman, ikaw yun. So, bakit niya ipinaunawa sa atin? Para hindi na tayo magkasala. Kasi kung manatili tayo doon sa kasalanan, ibig sabihin yung laman, nanatili pa rin sa atin. Di ba? O, Sebastian Juarez. Nananatili pa rin sa atin yung kasalanan. Kung hindi pinaunawa ni Abay Hawa. Palibhasa nga, ipinaunawa niya, kaya naintindihan na natin ngayon. So, malaking bagay na. Malaki ang pag-iwas na gagawin natin para hindi tayo magkasala. Kasi kung mananatili tayo dun sa laman, ang kamatayan andun ho eh.
So, useless lang lahat ng ating pagpapagal. Walang kabuluhan yung ating pangaral. Pero nyo, ang higpit na ginawa ni Pablo, sabi niya kay Timoteo. Sabi niya doon sa pangalawang Timoteo 4:2, sabi niya, FSB, pangaral mong salita, pagsikapan mo yan, umayon man ang panahon o hindi, ituwid mo ang mga tao. Sawayin sila, palakasin ang kanilang loob sa pamagitan ng isang matyagang pagtuturo. Kahit pala ho ikaw, mayroon ng nararamdaman at mayroong karamdaman, kinakailangan ipangaral mo yan. O, kahit hindi panahon o napapanahon, malakas ka, or ikaw ay may nararamdaman sa katawan mo, pangaral mo yan. Pero mo yun. So, palibasa tayo ay kumukuha ng lakas kay Abayaw. Kaya, sabi nga, kahit meron tayong naramdaman, tuloy lang. Tuloy lang yung ating ginagawang pangaral. Kasi, yun ang mahalaga na makakinig yung ating mga kapatid. Sa kabila ho nun ay makasunod. Napakahirap na baka mamaya ho doon sa pakikinig. Yun nga, napabigat, baka hindi nasusunod. O pag-aralan niyo mabuti yung aking naging halimbawa mga kapatid ho. Sa loob ng isang araw, tumakbo ng isang linggo, nag-2 linggo, nag-1 buwan, nag-6 na buwan, nag-1 taon, pero tanongin natin, asan si Abayahawa doon sa mga panahon na yun? Asan yung ating kapwa doon sa panahon na yun? O baka ho tayo ay naging abala sa buhay na ito. Tatandaan ho natin, lahat ho ng tao ang pinagsisikapan niya sa buhay na ito. Ang pinag-ipunan nila sa buhay na ito. Sinecured nila. Diba marami ho mga tao na Gawal, Jaloy Fritz, magandang hapon. Pinagsikapan ng marami yung kamatayan nila. Ano yun? Insurance. Pinagsikapan nila yung kanilang libingan, mausoleo, di ba? So, nasaan si Abayahawa doon sa panahon na yun? Wala ho eh. Pinagsikapan ng maraming tao yung pag-impok dito sa buhay na ito. May isang araw naman, lilisanin din niya itong buhay na ito. Ang tanong doon, ano ba ang nagawa natin habang tayo nabubuhay dito sa mundong ito? Meron ba tayong nagawa para sa kay Abayahawa at para din sa ating kapwa? Mapalad tayo kung nakasunod tayo doon sa pag-ibig sa ating kapwa. Pero kung hindi tayo nakasunod doon, ibig sabihin, sa loob ng napakaraming panahon, umabot pa nga ng taon na wala tayong ginagawa, di ba? So, asan yun? Asan yung, paano yun, Brad? Kung sakasakali na wala naman pala akong ginagawa, hindi ako gumagawa ng kabutihan o mabuti. Hindi ko nga kilala yung kapwa ko. Paano yan? Pagka ho nanalangin ng isang tao, baka ho mamaya hindi naman tayo dinidinggin. Diba? Nakalagay sa Kawikaan 1 ho yan. At tumatawag siya pero kasi abala ang tao ho lalo ngayon sa panahon natin na talagang ang sabi nga ho punong-puno ng computer, abalang-abala ang mga tao doon sa bagay na pang dito sa buhay na ito. Ipon ng pera, ipon ng ari-arian, tinan nyo reliyon, ipon ng sabi nga natin mga simbahan, kapilya. Yung pinakamayayaman dito nasa simbahan. So pagdating sa spiritual, zero. Diba? Kaya nga sinasabi niya, huwag kayong mag-impok. O yun, 5:05 na, 28 minutos. So, salamat bro. So, yan po mga kapatid, lobin po ni Abayahawa, sana nagkaroon tayo ng kung paano yung sinabi niya na yung iba inilihim yan Pero sa kapulungan, mapalad tayo at ibinahagi sa atin to. So, ang tingnan lang natin, ano ba ang pwede kong gawin para makasunod sa kalooban ni Abayahawa. Kasi masyadong busy, abala ang tao sa buhay na ito, sa pagkain, pag-inom, pag-aasawa. Kung ano nangyari sa panahon ni Lot, sa panahon ni Noe, ganun din sa panahon natin ngayon. Busy sila doon sa mga bagay na material. Pero pagdating sa spiritual, zero.
Sabi ko nga sa inyo, minsan lang dumating sa buhay ng isang tao yung pagkilala kay Abayawa pagka yung maluba ka na. Pero ang tanong, diringgin ka ba ni Abayawa kung sakasakali na dumating ka sa puntong gano'n? Yung bang nasa bingit ka na ng kamatayan? Siguro kahit na anong luha, dasal mo, wala na rin sa isa. Kasi wala tayong pwedeng ibalik kay Abayawa. Di ba? Di ba ako, Abayawa, gumawa ng kabutihan? Nag-ambag ako. Di ba? Pwede ba natin ibalik kay Abayawa yan? Hindi. Yan ang napakabigat. Ayun po, magandang hapon doon sa lahat po ng ating mga viewers. So, hindi na po lahat po nung aking nakita ko dito ay binanggit ko na kanina, John Mero. Yan, hindi pa yata nabanggit yan. So, yun po. Uploadin po ni Abayawa bukas, ituloy po natin. So, ganun na lang ang gagawin po natin. Pagka nakita natin umiikot na sa YouTube, balik po tayo dito sa Facebook. Tingnan ninyo, tuloy-tuloy yung ating live sa Facebook. Purihin si Abayawa. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pangalan ni Abayawa, sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ang paghahari at ang kapangyarihan sa kauna ng panahon at ngayon magpakailanman. Siya nawa. Patuloy po tayong ingatan, gabayan, pagpalain, sa bawat segundo, minuto, oras, araw man o gabi na ating pong nilalagi sa mundo nito. Muli maraming pong salamat. Jan Mercorsiga, salamat din. Yun po, lobin po ni Abayawa bukas, ituloy po natin yung ikatlong bahagi.